na dito ginamit ni Ferruccia ang paboritong opening ng mga Pinoy. Namilipit si World Champ. Yan ang pag-aaralan natin sa laban na ito. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ihabol pa natin ang isa pang nagkapisakang laban sa katatapos lang na round number 4 sa pagitan nila Alireza Ferruccia at World Champion Ding Liren, na dito ginamit ni Ferruccia ang paboritong opening ng mga Pinoy. Namilipit si World Champ. Yan ang pag-aaralan natin sa laban na ito. Ang ginawa ni Ferruccia, nag D4, Knight F6 si World Champ, nag Bishop F4. Diyan magaling ang Pinoy sa London opening. Nag D5. Dito kasi hindi kinakailangan ng napakaraming kakabisaduhing bookline. Pattern lang. Knight B D2, Bishop G4, C3. Pag nagawa nyo na po yung C3, D4, E3, Bishop F4, ganyan ang itsura ng kabayo, angat ang Bishop Castling, London na. Ba't ba magaling ang Pinoy sa London? Kasi sabi nila, loan dito, loan doon, tambak ng loan. Kaya gustong-gusto doon ng Pinoy eh. Mahilig daw mag-loan. Aba, talagang. Bishop E2, Bishop E7, nag G4. Medyo kakaiba nga lang po ang taste dito ni Ferruccia. Kasi nag G4, medyo atakador, agresibo gusto niya. Sa Pinoy kasi, usually ang ginagawa dyan, mga kamatyas, kinakaslingan na lang yan eh. Pero dito, G4. O yan, tingnan natin yung technique na yan, kung maganda ba. Nag-Knight H4. Oh, talagang hinabol talaga yung Bishop ah. Umiwas Bishop E4 at nag-F3. Yun nga lang. Naglabas ng bagong timplang kimchi dito si World Champ Ding. Kasi gusto niyang kainin yung kabayo sa H4. Novelty ang tira na yan dahil sa mga nagdaang laban po, simpleng umatras lang at may tumira ng C4. Pero tingnan natin itong Knight H5. Bakit binadmoban yan ng computer engine? Kinapture, C4, Queen A4, Bishop takes H4 check, King D1, na dito pala, kapos pala yung analysis ni Ding. Parang in-over the board na lang to kasi napilitan siyang mag-Bishop D3 eh. Kasi po mga kamatyas, tingnan nyo ha, kung mag-Bishop F5, may E4 naman. Patay ang Bishop niya dyan. 'Di ba? Capture, ay nako, delikado. Kaya napilitan siyang mag-Bishop D3. Ang problema dyan, sa pasok na yan, lipad pala yung pawn na yan, overextended pala yan. Kinaslingan at nag-Queen takes D3, F6 para mag-E5 at dito nag-Rook G1. Hindi nga nakapag-castling si Ferruccia, pero ang tanong, paano mo aatakihin yan? Eh solid pa rin naman yung mga shield ng king. One pawn down maliwanag. Nag-E5, isa pang balagbag na ginawa dito ni Ding. Dapat daw ang tira ay simpleng King H8 kasi tinutukan na ng tore dyan at maiwasan din yung mga timing na maka-Bishop H6, maatake yung pawn sa G7. Ayun, pero ang ginawa dito, bumalagbag agad ng E5 at capture, nag-Bishop H6, atake sa G7 at nag-Rook F7. Nag-Queen takes D5. Yun, grabe. Parang patalo ginagawa ni Ding. Dito, ang lakas na naman ng paparating na kakapturin yung pawn. Nakapin pa tore. Napilitan ngayong umilag dito si Ding. Nag-Queen E4. At dinouble attack dito ni Ferruccia. Atake na sa Bishop. Atakado pa yung pawn sa H7. Pero nilagyan ng bad move. Ang gusto ni Stockfish, check muna eh. O, ayan, pero dito na tayo para makita na natin. Nag-Queen takes H3 naman ang response dito ni Ding. Bakit naman ganon? Bad move na naman daw. Mas maganda raw na tira ay Bishop F6 na lang. Mas pagtibay na lang ang pundasyon ng G7. Okay, at sa continuation po, Queen takes H7 tapos Queen D7. At talagang papacheck na lang. Ganon. Maganda pa rin ang puti kung magkaganon. Rook F8, may kulong. Tapos kakapturein. Yun pala analysis nun. Bishop G5. Lamang pa rin ang puti eh. Kasi pag nakaangat yan, mga tore versus sa queen. Lamang pa rin ang puti kasi ang position naman po ay hindi watak-watak ang pawns eh. Okay lang yan.
Okay? O, pero balik tayo sa nangyari, ang ginawa ni Ding, queen takes, h3, ayun. Talagang perfect move ang queen takes h7. Brilliant. Kasi lagi namang may check kuha doon. At ang ginawa, nag-rook d8 dito. Okay? So dito po mga kamatsas, baka mapaisip kayo, Coach, kulong kanina queen nung pinakain ang tore sa a8 Hindi na mangyayari yun eh. Kakapturing lang. Kasi yung queen kanina nasa d7, nagkaroon ng rook f8. 'Di ba? At wala namang, yung bishop nasa f6, walang rook g7, mga ganon. Kaya iba ito. Hindi pwedeng gawin yung makukulong ang queen. Walang kulong. Rook d8, ayun, rook takes g7, nagkasunod-sunod ang dilubyong inabot dito ni world champ. Nag king e8 at nag queen g6 check, king e7, bishop g5 check. Ayun, nilinis na paunti-unti, no? Para mawala yung mga panggu-panggulo pa. Nag king e7 at nag king c2. Ayan na. Ginising na ang tore. Papasok na sa eksena. Queen h2 atake at nag rook d1, nag queen to e2 at chumek muna para umangat ang king, mas ma-expose at sinimplihan na lamang po ng queen e4. Ang idea ay huhulihin na yung reyna ng gugulo. Total ilan na ba yung pawns na lamang? Ilan na? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 pawns up dito ang puti. Ay nako. Yung 2 pawns nga lang, napakasakit na 3 pawns pa kaya mga kamatsas. At napasuko niya ang world champion na si Ding Liren. Gracious mga kamatsas. Puro tama ng tari ang inaabot dito ni Ding. At silipin uli natin para ma-refresh tayo sa standing nila after round number 4. Mamaya po yung round number 5 nila. Nangunguna si Nakamura sa score na 7 points. Alireza Ferrucia, napakaganda ng score niya, 6.5 points. 0.5 lamang ang lamang ni Naka. At Magno 6 points, Pragnananda 5.5 points, Fabiano Caruana 5 points, and world champion Ding Liren 2.5 points. Pag naman nanalo itong si Ding Liren, makakabawi pa to Siguro mga dalawang dikit na classical pa lang. Yung round 1 pa lang na long game. Kasi kapag nanalo ka na ng tiebreaker, 1.5 na lang ang score nun So, kailangan makabawi talaga si world champ Ding. Okay, so sa palagay nyo, ano kaya ang masasabi nyo po sa side ni world champion Ding Liren? Nasa kanya ang titulo ng pinakamatindi sa long game. Pero bakit ganito ang nagiging laro niya dito sa Norway Chess? Ano po ang inyong mga saloobin at kaisipan? I-share nyo naman sa ating comment section below. Mag-usap po tayo sa comments. Huwag lamang po tayong mag-aaway-away mga kamatsas. Magkasundo tayo sa usapang ahedres lamang. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.